ever present Lord, you ever be.
with Alex Sabi. Draw Me Near, song 38 ng ating mga song.
Dakilang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Sa gabing ito, Lord, nasasalamatan ka namin sa maraming bagay,
Bakit, Lord, ang aming pagbuhi at pasalamat sa gabi ito, Panginoon. Narito, Lord, kaya tagalayin namin ang kalakasan na lumumula sa iyo. Kami nabubuhay, Panginoon, ayon sa iyong biyaya sa bawat isa. Salamat sa Diyos sa pag-iingat mo, Lord God, na hindi mo kami, Panginoon, pinabayaan. Lagi na nariyan, Lord God, sa aming mga pagsubok sa mga kailangan ni Panginoon. Tunay o Diyos, naging provider ka sa bawat isa amin. Ikaw, Lord God, ang ibigay ng aming mga pangangailangan. Ikaw, Lord, ang nagpagaling ng aming mga karamdaman. Tunay na naging mabuti kang Diyos sa bawat isa amin, Panginoon. Lord God, kulologin Lord God, nalinisan mo, Lord, ang aming mga puso at isipan sa gabi nito. Nawa, Lord, magkaroon kami ng pagpapakumbaba ayon sa iyong mga salita, Panginoon. Nawa, Lord God, maging matigas ang aming mga puso, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na bumaba, Lord God, ng Espiritu Santo upang gabayan, Lord, ang bawat sa amin at munawaan namin ang iyong mga salita, Panginoon. Lord God, maawa ka sa amin, Panginoon, na kami ay taong makasalanan, Lord. Dalangin ko, Diyos, na patawarin mo ang bawat sa amin, Panginoon. Dalangin ko, Lord God, na abutin mo, Lord, ang bawat isa na nagnanasa na sumamba sa gabi ito, Panginoon. Narito, Lord God, ito ay gabi ng pananalangin, Panginoon. Ikaw, Lord God, ang pinunta namin sapagkat alam namin sa iyo, Lord, may katugunan ng aming mga dalangin. Bagamat di posible, Lord, ang mga bagay na aming dalangin sa iyo, ikaw ang Diyos na lahat ay posible, Panginoon. Sapagkat ang lahat ng bagay ay kaya mo, Panginoon, kung kami ay magtitiwala sa aming puso, Panginoon. O Diyos, salamat sa gabi ito. Dalangin ko, Diyos, na pagpalain mo ang gawang ito sa mga gagamitin mo, Lord, sa likod ng pulpito. Bless mo, Lord God, ang kanilang mga labi, sa mga ginagamit ng instrumento. Panginoon, dalangin ko, Diyos, na pagpalain mo bata sa kanila. Lord, bigyan mo sila ng inspirasyon at umugtog, Panginoon. Upang magsama-sama kami, Lord, magpupurihan ka sa gabi ito, Panginoon. Lord, sa aming mga may kinig, Panginoon, dalangin ko, Diyos, na manawaan namin ang iyong mga salita. Biyaan mo kami, Lord God, ng pangunawa sa gabi ito, Panginoon. Lord, mga gumaganap ng ganitong uri ng gawain, magpalayan mo rin sila, Lord God, at abutin mo, Lord, ang kanilang mga expectations sa iyo, Lord. At sa mga ginagamit mong minister, Lord God, pagkaingatan silang lagi at basbasan ng kanilang mga pagpapagal sa iyo, Panginoon. O Diyos, sa gabi ito, maraming salamat sa iyong kabutihan sa bawat sa amin. Sumayo ang kataas-taasang papuri at pasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Kristo namin, Diyos. Amen. Mapon pong bawat isa. Binabati ko po kayo ng sa magpalang gabi sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Amen. Magandang gabi po mga kapatid. Amen. It's good to be back in the house of the Lord. Amen. So may nang bagay na narito muli tayo nagtipon sa isang layunin na sumamba sa ating Panginoon Diyos. At nagtitiwala tayo na ang Diyos ang tutugon ng ating mga panalangin mga kapatid. Amen. At bago tayo dumako sa pagtitestimony mga kapatid, ay awit tayo ng isang masayang awitin. Sabing, fill my way with love. Side of my Savior and I.
Dahil dala ko na po sa pag-testimony. At kung may nice man po yung mula yung taas ng kamay. Kung wala naman po ay may pabot po dito ng pasasalamat. Nagpapasalamat po ako sa Diyos sa pag-iingat niya sa akin sa pagpasok sa trabaho hanggang makauwi ng ligtas. Salamat sa Diyos sa pag-supply ng lahat ng aking mga pangailangan, maging sa kalakasan at maayos na pakiramdam sa araw-araw. To God be the glory. Ito ay pasalamat ng ating kapatid, Brother Paul. Salamat sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. At isa pong pasalamat. Nais ko lang po magbalik ng papuri at pasasalamat sa Diyos sa kagalingan ng ipinagkaloob niya at sa normal na result ng aking CT scan and ultrasound. Sa Diyos ko po ibinabalik ang papuri. Ito yung pasalamat natin kapatid si Sister Kim. At salamat sa ating Panginoon Diyos sa mga testimony ng mga kapatid. Amen. At may nice po mga kapatid. Nais kong balik sa Panginoon. Salamat sa gabi nito dahil sa tatlong bagay niyo. Una, sa kagalingan. Pangalawa, sa pagpapabay ng pangangailangan. Pangatlo, sa patuloy niyong pagtugon ng panalangin. Una, magalingan last Wednesday, masakit yung ulo ko. Sabi ko kaya Brother Ryan at Brother MJ, pero sabi ko, hindi ko hayaan na hindi ko maghintay ng para ko pa-attend sa gabi ng pananalangin. Yung pag-uwi ko ng Wednesday, taglay ko ang kagalingan na ito mula sa Panginoon. Pangalawa ay yung nag-provide ng mga kailangan. Last week, Tuesday, malapit na ulit yung kumbaga pecho de peligro kasi yun natin mga nagkatrabaho yung malukulit sa Panginoon Lord, malapit na ulit mo na yung laman ng wallet ko, ito yung mahala. Right after that day, bago po ako umuwi ulit, ay tumawag ulit yung, nag-chat ulit yung duty ko. Sabi niya, gusto niya daw akong makita, kailangan niya daw. Kaya yun, bago ko umuwi ay nag-provide ng Diyos na konting halaga. Salamat sa Panginoon. At pangatlo, yung ang Diyos ang tutugon sapagkat last week, sabi ko, bago pumasok, parati kong pinapanalangin na gabayan tayo ng Panginoon, yung mga papasok sa eskwela at sa trabaho. Sabi ko, Lord, sino ba makasalamu ako ngayon? Ay, makasupo ako ng pabor. So, habang tuturo ako sa classroom, pinasok ako ng observer. Hindi ko alam kung ano yung ginawa ko. Pero pagkatapos ng discussion ko, sabi sa akin, kinausap niya ako sa labas at nagkaroon ako ng magandang marka at natuwa siya sa akin. Kaya sa Diyos ang lahat ng pupunta sa lahat. Amen. Salamat po sa ating Panginoon sa testimony na binigay niya sa ating mga anak. Amen. At alam natin na ang Diyos lamang ang kailangan natin pagtiwalaan at ito ay bunga ng pananalangin natin mga kapatid. Amen. At salamat sa Diyos sa gabi ito. At kung wala naman po yung nanyang kabuling tumayong bawat isa, tayo dala ka na po sa pakikinig ng salita ng ating Diyos. Yes, Lord. And He is Lord. He is our Lord. And He is Lord. He has risen from the dead.
sa gabi ito. Tawarin mo sa aming mga pagkukulang. Ikaw ang siyang maglinis ng aming mga puso at isipan upang ang iyong banal na salitaan siyang mahulog at magkaroon ng kaganapan naging mula sa iyong banal na presensya. Lord God, sa gabi ito kami nagpapasailalim sa iyong banal na presensya at ikaw siyang magpalang muli ng iyong banal na salita at sa bawat isa sa amin na magbulay-bulay nito at makikinig, ikaw siyang magbigay muli ng pagpapara sa bawat isa. Kami nagbabalik ng kapurihan at pasasalamat in the mighty name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Bago po maaaraw pong bawat isa, tayo magbasa ng ating mga Bible sa Pag-Isaya, chapter 54. Chapter 54, verse 13. Sabi sa Isaiah chapter 54, verse 13. And all thy children shall be taught of the Lord, and great shall be the peace of thy children. In righteousness shalt thou be established. Thou shalt be far from oppression, for thou shalt not fear, and from terror, for it shall not come near thee. Behold, they shall surely gather together, but not by me. Whosoever shall gather together against thee shall fall for thy sake. Behold, I have created the smith that bloweth the coals in the fire, and that bringeth forth an instrument for his work. And I have created the waster to destroy. No weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord. Yan ang salita ng Panginoon sa gabi nito at ang Diyos ang sumagpala at ang bawat isa. Muli, nagpati kong bawat isa sa banal na pangalan ng ating Panginoon Kristo. Bigyan din ako sa dalangin upang manalangin at magbulay-bulay ng kanyang salita. Yan lamang ating pag-asa mga kapatid sa ibabaw ng lupang ito, salita ng ating Diyos. Hanggang sa dumating ang pag-agaw, yan pa rin ang ating gaganapin at sabi ng ating mahal na propeta, hanggang sa dumating ang pagtapon sa impyerno, sa lake of fire, yan ay aalingaw-ngaw ang kanyang salita. Kasi ang salita ng Panginoon, sabi nga ng ating Biblia, ay hindi lilipas dahil ito ay eternal. So, nagpapasalamat sa Panginoon sa bawat kagalingan ng aming mga karamdaman, sa aming mga anak at sa aming pamilya, sa aming asawa, sa akin din. Nagbabalik ng pasasalamat sa aming Panginoon sa mga bagay na yun. So, sa Diyos ko binabalik ang pagpapurihan. Sa gabi ito, gusto kong bigyan ng pamagat. Pamagat na kapatid, the heritage of the servants of the Lord, ang mana ng mga lingkod ng Panginoon. Sa gabi ito, tayo magpapatuloy na sa ating gawain. At nawang Diyos ang siyang magpalang muli nito. At magkamit tayo ng pagpapala at comfort sa bawat isa dahil ang salita lamang ng Diyos ang siyang nagbibigay ng comfort sa atin at wala nang iba. Yan ay sinabi ng ating Panginoong Kristo sa bawat anak ng ating Panginoon, wala tayong ibang comfort, sabi ng ating mahal na propeta rin yan, na ibang bagay o bagay ng salimutan ito kasi lahat yun ay lilipas. Yan ang comfort ng isang mananampalataya, especially sa anak ng Diyos, ay ang pangako at salita ng ating Diyos. Dahil yan lamang ang pinakapag-asa natin. No? Naiiwan sa atin ng Panginoon ang kanyang banal na salita dahil ito ang magdadala sa atin sa pag-agaw. Walang ibang bagay. So sabi niya dito, sabi niya,
ang magtuturo pala sa atin, sa verse 13, ay ang ating Panginoon. So, lahat ng anak ng Diyos ay tuturuan ng Diyos. At kung mapapansin natin, kapag naturuan na tayo ng Panginoon, ma-exercise natin ang bawat pananampalataya na nasa atin. Kasi naturuan na tayo. At sabi niya, kapag naturuan na ng Panginoon, sabi sa verse 14, sa katwiran ay matatatag ka. So, sa katwiran tayo may tatatag, at ikaw ay malalayo sa kapigatian, sapagkat yaoy hindi mo katatakutan. So, napakaganda ng pangako ng Panginoon kapag naitatag ang bawat isa sa atin sa katwiran, ay malalayo ka sa kapigatian at hindi ka matatakot at sa kakilabutan sapagkat hindi lalapit sa iyo. So, nakita niyo mga kapatid, yung terror ay hindi lalapit sa iyo. So, napakagandang pangako ng Panginoon mga kapatid. Nabasa niyo ba? Na hindi lalapit sa iyo dahil ikaw ay naturuan ng Panginoon. Dahil kapag naturuan ng Panginoon, wala kang ibang tatakbuhan bilang comfort mo, kundi sa salita ng Panginoon. Amen. Dahil especially sa mga anak ng Panginoon, sabi ni San Pablo, comfort ye one another by His word. No? Kung paano nag-utos ang ating Panginoon na kayo mga kaibigan, para makita ng sanlibutan na kayo aking mga disipulo, sinabi niya rin ito na mga kaibigan kayo, mag-comfort nawa ang bawat salita niya sa bawat isa. Kasi paano may ibig kung wala kang bawat isa kung wala kang gagamitin salita. Kaya yung salita ng Panginoon, at alam natin yan na ang salita ng Panginoon at yung Panginoon ay isa lamang. Kaya yung Diyos ang nagbibigay comfort at yung hindi lamang basta nagbigay ang Diyos ng comfort, kundi yung kanya salita ang naging comfort ng bawat isa sa atin. Amen. Kaya sabi niya dito, sa verse 15, sabi niya, sino mang magpipisan laban sa iyo ay mabubuwal dahil sa iyo. So napakaganda mga kapatid. Lahat ng mag-gather together against you, sabi niya, against thee, shall fall for thy sake. Bakit ka mo? Naitatag ka na sa katwiran. Dahil ang mga wala sa katwiran, yan ang against sa mga may katwiran. Alam natin ang isang anak ng Panginoon, tayo mga righteous. Ibinilang tayo sa righteous. Hindi pwedeng hindi tayo righteous people. Kasi yan sabi ng Biblia na ang bawat anak ng Diyos ay sila yung mga righteous people. Na matuwid. At ang bawat isa sa atin, kung bakit tayo naging matuwid, dahil ang Diyos ay matuwid. Amen. God is a righteous God, kaya yung kanyang anak ay righteous din. Kasi ang bahagi ng pagiging righteous ng Panginoon ay nasa isang mananampalataya o isang anak ng Diyos. At sabi niya dito, sa verse 17, sabi niya, no weapon that is formed against thee shall prosper. Napakaganda mga kapatid, walang almas, sabi niya dito sa Tagalog, na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan. So nakita niyo mga kapatid, at sabi ni Brother Branham, isa sa mga powerful weapon na ibinigay ng ating Panginoon sa ibabaw ng lupa ay ang kanyang salita. Amen. At isa pa mga kapatid, sabi niya, ang pananampalataya na nasa iyo, sabi niya, yan ay isa sa mga weapon o sabi niya, greatest weapon na ibinigay sa isang mananampalataya. Ang pananampalataya na nasa iyo. Aside pa sa panalangin na ibinigay sa atin. Kasi hindi ka makakapanalangin, sabi ni Prophet, kung wala kang pananampalataya. Di ba? Kasi kung wala kang pananampalataya, okay lang eh. Di ba? Kasi wala kang pananampalataya, paano kung makakapag-pray? Pero sa isang may pananampalataya, dahil naturuan ka na ng Panginoon, di ba? Ano sabi ng Bible? Ang pananampalataya na kukuha sa pakikinig na salita ng Diyos. Kaya pagka nagkaroon ka ng pananampalataya, natuturuan ka ngayon ng Diyos. Kasi ang Diyos ang magtuturo sa bawat isa sa atin. No? Kung mapapansin nyo mga kapatid, sabi ni San Pablo, meron tayong great tutor. Meron tayong dakilang tagapagturo, walang iba yung Espiritu Santo. Yan ang nagsusumbong sa Ama o sa Diyos ng ginagawa natin dito sa lupa.
No? Sabi nga niya, kung nabasa niyo mga kapatid sa mensahe niyang adoption, no? Sabi niya dyan, yes, anak ka ng Diyos. Pero, hanggat hindi ka dumadaan sa adoption, hindi ka pa capable, hindi ka pa capable na i-handle yung property ng iyong mama. Kasi sa atin iba, sabi ko nga sa inyo lagi, iba ang adoption sa atin. Sa Oriental country, sabi ni Prophet, lagi, pagdating sa scripture, nakatingin ang Panginoon lagi sa Oriental custom. Ibig sabihin sa kanilang kaugalian. Kaya malayo ang kaugalian ng hintil sa Hudyo. Pagdating sa adoption, dahil i-a-adapt mo ang iyong sariling anak. Idadaan mo siya sa isang tutor, tagapagturo, at yung tagapagturo na yon ang magsusumbong o magsasabi doon sa tatay, sa magulang, kung anong nangyayari o development doon sa anak. At hindi mo kayang i-handle ang isang bagay o isang property o isang possession kapag hindi ka pa capable i-handle yung isang bagay. Kaya nakita niyo yung prodigal son. Nabasa niyo ba yung story ng mga kapatid? Amen. Yung isa, hindi pa capable, hindi pa niya kayang i-handle yung kanyang mana. Pero ipinilit niya na hingin. Ibinigay naman, anong nangyari mga kapatid? Siya niya ginamit. Sa hindi ka pakinabang na gawain at nilustay niya ang kanyang binigay sa kanya ng kanyang ama. So magiging ganon kapag hindi dumaan sa adoption. No? Pwedeng bigyan ka ng gift ng Panginoon pero hindi mo magagamit sa tama. Maraming ganyan. May mga ganyan dito sa mensahe mga kapatid na magagaling sila magturo, mag-preach ng salita ng Panginoon, ng mensahe ng propeta, kaya nilang pagsamahin o pag-explain ng maayos. Pero ang kanilang buhay, no, ay taliwas dun sa kanilang sinasabi. So paano ka magiging mapagkakatiwalaan ng isang bagay ng iyong Ama sa langit kung ganun? Hindi ka pa capable, hindi pa lubusang naitatama o natuturuan ka. Pero pag ikaw ay totoong naturuan ng Espiritu Santo, ng Panginoon, ng salita ng Panginoon, yung buhay mo at yung salita ng Panginoon na pinapangaral mo, ay parehas. Hindi siya pwedeng hiwalay. Kasi ang nangyayari sa iba dito mga kapatid, nung nasobrahan naman sila. No? Magaling sila magturo ng salita ng Diyos. Ay papangaral nila ang salita ng Diyos. Pero nangyari, iba yung kanilang buhay dun sa kanilang sinasabi. Hindi pwedeng gano'n kasi si Jesus Christ mga kapatid, ang the best example, o greatest example ng bawat mananampalataya, hindi taliwas ang kanyang sinasabi dun sa salita ng Panginoon. Diba? Parehas ang kanyang sinasabi. Bakit? Sa salita ng Panginoon, pero nakita niyo si Satan ng kanyang nakaharap. Although si Satan ginagamit ang salita ng Panginoon, pero sa mali niya ginagamit. Kaya diba nirebuke siya ni Jesus, sabi niya huwag mong gamitin ang salita ng Diyos sa walang katuturan. At isa lamang yung sasambahin. Alam ni Satan yon? Galing siya din nagharap sila Ang problema, sabi ni Prophet, ang pumasok kay Lucifer, although siya na yung son of the morning, siya ang kanang kamay ng Panginoon Ang gusto lamang niya ay higitan yung Diyos mismo. Kaya doon siya nadali. At sabi niya dito, and every tongue that shall rise against thee in judgment, thou shalt condemn. So nakita niyo mga kapatid yung ating Panginoon sa pangako sa atin. Bawat dila na gagalaw laban sa iyo na sa kahatulan ay iyong hahatulan. No, sabi ko nga sa inyo, lahat na nagsabi sa inyo ng masasama dahil sa kamananampalataya, hahatulan mo yung pagdating ng araw kung hindi yan magbabago. Kapag hindi nagbago yan, naharap yan sa iyo.
isa ka mananampalataya, sabihin niya na, sasabihin sa'yo na, yung pananampalataya mo ay kulto, mag-aarap kayo niyan. Bakit tinawag na kulto? Kasi ibang tao, akala nila, pag sinabing kulto, basta lang nagsasabi kasi ng kulto. Pag sinabi kasing kulto, labas dito sa salita ng Panginoon. Pero yung nagsasabi sa iyo ng kulto, hindi nila alam o hindi nila nalalaman na yung kanilang sinasabi ay laban sa kanilang sinasabi. Bakit kamo? Ang pinakamalaking kulto, alam naman natin yun eh. Naghahawak ng salita ng Panginoon, pero iba yung kanilang ginagawa sa salita ng Panginoon. Yun ang malaking kulto. Pero tayo mga kapatid, sa bawat salita ng Panginoon, yun ang ating pinamumuhay. Kaya paano tayo magiging kulto? Yan, ito, sabihin ko sa inyo, yung Catholic, nagsasabi sa iyo na kulto ka. Narinig nyo na ba yan? Na kulto ka? Na kulto tayo? Ang nagsasabi yung Catholic. Pero tingnan nyo yung simbahan nila. Ang sinasamba, yung kambing. Hindi may sumay. Hindi lang nila nalalaman kasi yung mga tao, basta lang nasunod sa, di ba? Di ba, nasabi ko nga sa inyo, sabi ni San Pablo na na-encounter niya mga taong niya na sumasamba sa unknown God. Kaya sabi ni San Pablo, yun naman ang aking dinedeklaro, sinasabi at inihahayag sa inyo, yung unknown God na yan. Pero hindi lahat ng pinaliwanagan mo na dun sa unknown God ay may maniniwala o lahat sila maniniwala, kundi iba, hindi sila maniniwala. Kaya mahirap ang salita ng Panginoon sa panahon natin ngayon. Napakakunti na lang. Sabi niya, every tongue that shall rise against thee in judgment, thou shalt condemn. So nakita niyo mga kapatid, lahat ng siniran mo, sabi ni Prophet, pipila sa iyo yan. At hindi sila naniwala sa sinasabi mo, harap sa iyo yan. Pero kapag naging katulad ka ni Sister Haiti Wright, nakita ko na sa inyo, di ba? Sabi ni Sister Haiti Wright, everything that you said, Brother Branham, I believe all of that. Hindi nakita ni Haiti Wright yung mga hunting trip ni Brother Branham. Nasabi ni Brother Branham, alam mo, Sister Haiti, sabi ng Panginoon, bumaril ako ng squirrel. Kaya ko, tama na to, 5. Eh, ang usapan nilang Holy Spirit ng tinig, 6. Pinaniwalaan ni Sister Haiti yun. Tapos yung mga miracles na dumaan kay Brother Branham na gumaling sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, pinaniwalaan ni Sister Haiti. Ano sabi ng Espiritu Santo kay Brother Branham? Na-please niya yung Holy Spirit. Kaya sabi ng Holy Spirit sa kanya, sabihin mo sa babae na yan, lahat, kung ano man ang kanyang hilingin, ibibigay ngayon din. Kaya sabi ni Brother Branham, nung time na nagkukantuhan sila, Sister Haiti, nagsabi ang Espiritu Santo sa akin ngayon, lahat ng hilingin mo sa ating Panginoon, ibibigay niya ngayon din. Nakita niyo mga kapatid, kapag na-please mo pala, hindi mo lang dapat ma-please ang Panginoon, kundi ma-please mo rin ang kanyang mga servants, ang kanyang pastor, ang kanyang propeta. Kaya sabi ng Bible, believe all His prophets. Believe. Bakit ka mo ang Diyos na nagsulod yan? Kaya pag pinaniwalaan mo yan, pinaniwalaan mo din ang Diyos. Amen. Kaya sabi ni Sister Haiti Wright, lahat ng sinabi mo, Brother Branham, kahit hindi niya nakita, pinaniwalaan ko. Tayo, hindi natin nakita si Jesus Christ. Amen. Pero paniniwalaan natin. Amen. Kaya sabi niya, doon ka nagkaroon ng pananampalataya, sabi ni San Pablo. Kasi kapag wala kang pananampalataya, you cannot please God. Kaya nakita yung Sister Haiti, hindi pa niya sabi ni Brother Branham, naniniwala ka ba na propeta ako ng Panginoon? Sabi niya, yes, Brother Branham. So nakita ng Espiritu Santo yung naniwala siya doon. Kaya binigyan siya ng Diyos. Kaya pag nakikita natin sa fantasy, parang yung tawag yung genie, yung kinikis-kis. Hilingin mo. Di ba?
Inaano lang ng tao ng fantasy, pero pagdating sa spiritual na bagay, no? Totoo talaga na may ganon. Hindi genie, kundi Panginoon. Amen. So nakita niyo si Sister Haiti, sabi, binigay niya, ano ba kahilingan mo ngayon? Mahirap siya eh. Di ba, taglalaba ka lang. May sakit ka, bibigay sa'yo ng Panginoon ng karamdaman mo, yung isang, hindi ko matanda mo, kapatid niya, may karamdaman, bibigay niya doon yung kagalingan sa karamdaman na yun. Kahit ano, bigyan ka ng maraming pera ngayon para magguminhawa ang buhay mo. Sabi ni Brother Branham sa kwento niya, pwede niya makuha yung malaking pera para hindi siya naghihirap. Pero yung the best na kanyang hiling, yung kaligtasan ng kanyang dalawang anak. Bakit? Saan siya naniwala? Sa Diyos ba? Hindi, doon pa lamang sa propeta, mga kapatid. Lahat ng sinabi ng propeta pa lang, pinaniwalaan niya yun. Pero hindi niya nakita. Ganon din tayo, mga kapatid, sa time na ito. Lahat na sinabi ng Bible sa mga prophets na nandito sa Scripture, pinaniwalaan mo ito. Kaya na-please ang Panginoon sa iyo. Now, so, this is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord. So nakita nyo, so ang pangako ng Panginoon sa lahat ng lalaban sa iyo, kahit weapon, sabi niya, ay hindi, sabi niya dito, ay hindi pakikinabangan. At lahat yan ay hindi makakatayo sa isang anak ng Panginoon. So, now, may isang tao sa Bible, so basahin muna natin yung isang sinabi dito. At sinabi mismo ni Jesus Christ ito sa Luke chapter 21. Sabi niya, verse 15, for I will give you a mouth and wisdom. So nakita nyo, ibibigay, although may bibig ka na, pero yung sasabihin mo, yung magka-come out sa yung bibig. No? Kasi may bibig ka na eh. And wisdom, sabi niya, which all your adversaries shall not be able to gainsay, nor resist. Na nakita nyo, hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. So lahat ng sasabihin mo, according to the word of God, ay ibibigay ng Diyos sa iyong bibig. Kahit hindi mo alam yung sasagot, kapag ang Espiritu Santo ang kumilos, masasagot mo ng maayos at ng tama. By wisdom, ang kausap mo kapag nagkikipagtalo sa iyo. Ganyan si Brother Branham sa kanyang ministry. Bakit kamo pangako ng Panginoon yan eh? Na ang Diyos ang magbibigay ng sasabihin mo sa iyong bibig. At sabi niya, so, bibigyan ka ng salita sa iyong bibig at wisdom, pero nakita niyo, hindi nila kayang masalangsang yan. No? Pero sabi niya sa verse 16, and ye shall be betrayed both by parents and brethren and kinsfolk and friends, and some of you shall they cause to be put to death. So, itong isang mahirap na bagay. Hindi ka masasalangsang o hindi kayang talunin ang iyong sasabihin. Pero pagdating sa bagay na ito, nahihirapan kang tayuan. Bakit ka mo? Nakita niyo sinabi ng Jesus Christ? Bibigay, sabi niya, ng kahit mga magulang, ibebetray ka, kahit magulang mo. Sabi niya, pati kapatid mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, ibebetray ka. Masakit? Masakit to. Masakit. Bakit? Imbis na yun yung kakampi mo, pero sila yung kalaban mo. At sabi niya, hindi lamang yun, hindi ka lamang ibebetray, hindi ka lamang ibebenta, ipapapatay ka pa pala nila. At sabi niya, at kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. So kaninong pangalan? Napupuot kay Jesus Christ. Sa kanyang pangalan pala. At sabi niya, but there shall not a hair of your head perish. So,
kahit mabawasan lang yung buhok, nandiyan pa rin yan, sabi ni Prophet. Yung si kanyang asawa, sabi niya, Bill, napapansin ko, naubos yung buhok mo. Gray na nga. Hindi, nandyan lang yan. Wala na nga, nandyan na. Hindi, nandyan yan, babalik yan dyan. Huh? Bakit? Sabi ni Scripture, bilang yan eh. Amen. Nakatubo yan dyan, nandyan na, babalik yan mga kapatid. At sabi niya dito, itong pinaka maganda mga kapatid, sa verse 19. Sa inyong pagtitiis, ay maipagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. So may kasamang pagtitiis pala mga kapatid. Kung dumaan ka sa patience sa mga bagay nito, inalimuran ka, sinabihan kang demonyo ng pangit, pero nagtiis ka alang-alang sa salita ng Panginoon at sa pangalan ni Jesus Christ, sabi niya dito, may pagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. Pero kapag wala kang pananampalataya mga kapatid, hindi gagawa ang bagay nito sa iyo. Faith worketh patience. Amen. At after that, sabi niya dito, ye shall possess ye. Sabi niya, ye shall possess your souls. Mahirap, mahirap. Pero pagdating, kapag ang Diyos na ang nasa iyo mga kapatid, siya ang magbibigay sa'yo ng sasabihin, siya ang magbibigay sa'yo ng wisdom and knowledge at pananampalataya, magwawagit ka. At walang, sabi niya doon sa binasa natin, no weapon against thee shall prosper. At may tao mga kapatid, dito sa Acts chapter 6. So, basahin natin. Na nung naturuan ng Espiritu Santo, walang nakapagpigil sa kanya, although siya'y pinatay. And the word of God increased, verse 7, chapter 6, verse 7 ng Acts. And the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly, and a great company of the priests were obedient to the faith. So nakita niyo mga kapatid, nung ang salita ng Diyos ay lumago, pati yung mga priest o yung mga saserdote ay sumama sa pananampalataya. And Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people. Then there arose certain of the synagogue. So makikita niyo mga kapatid, sabi ng isang malaking reliyon na pinanggalingan niyo, yung Catholic, ay sila ang una. So sa ibang scripture, mapapansin niyo dyan yung Pharisees and Sadducees, na nasa rin, yan yung mga naunang reliyon at sekta. Pero dito meron pa. Meron pang mga nauna pa. Kaya pag may nagsabi sa inyo ang Catholic ang nauna, tanungin niyo kung nauna ba ang Bible at Catholic. Siyempre nasabihin niya na ang nauna ay Bible. Nawa? Kaysa sa Catholic. Kaya basahin niyo ito. May nauna pa sa Catholic. Anong nauna sa Catholic? Then there arose certain of the synagogue, which is called the synagogue of the Libertines, Cyrenians and Alexandrians, and of them of Sicilia and of Asia, disputing with Stephen. So nagigipagtalo kay Stephen. Ang problema, si Stephen is full of faith and power at gumagawa ng kababalaghan at mga tanda sa mga tao. Kaya nakikita ng mga tao yung ebidensya ng kanyang sinasabi, hindi taliwas sa kanyang sinasabi. Kaya siya ay full of faith and power. At si Stephen ay hindi propeta, hindi siya pastor, kundi siya isang deacon. Diakon ng church, pero siya ay merong pananampalataya, puspos ng biyaya at kapangyarihan. Kaya pagdating nung nakaharap niya yung mga sinagoga na ito, mga simbahan na ito, nakipagtalo sa kanya, sabi niya, and they were not able to resist the wisdom. So nakita niyo, hindi sila makalaban sa karunungan at sa espiritu na kanyang ipinapangusap. So yung wisdom and spirit na kay Stephen, hindi sila makalaban. Bakit? Siya'y puspos ng kapangyarihan at biyaya ng Panginoon at pananampalataya. So nakita niyo mga kapatid, kapag ganyan ang nangyari mga kapatid sa iyong buhay, walang makakalaban sa iyong sinasabi. At ang sasabihin na lamang sa iyo ng kausap mo, tama talaga yung sinasabi mo, tama talaga yung sinasabi mo. Ang problema,
Pag sinabi mo sumunod, hindi nila kaya sumunod. Pero yung mga sinasabi mo, tama. Bakit ka mo? Sa kahumugot. Hindi sa ibang libro, kundi dito ka humuhugot sa salita ng Panginoon. Kaya sasabihin ng kausap mo, tama yan. Although hindi lang niya mapasinungalingan, kasi nga nasa scripture. Lalo pa naman yung mga denomination na yan. May mga, hindi yan katulad sa atin na kumbaga alam natin yung salita ng Panginoon, although hindi natin kabisado. Pero pagdating sa salita ng Panginoon, kapag nag-share sila sa iyo, nakaprogram na yon. Kaya pag tinanong mo sila, hindi nila masagot. Kasi nawawala sila dun sa outline nila. Pag nag-share sila ng salita sa iyo, ng Bible. Pero tayo mga kapatid, binigyan tayo ng wisdom and knowledge ng Panginoon kung paano sumagot sa mga taong na yan. Problema kung hindi ka nagbabasa. Ha? Sabi nga nung sabi ni mama nung hindi pa niya nababasa. Nung hindi 80s pa. May nakausap, sabi niya, saksi yata. Kasi sabi niya, si Jesus Christ ang pinaniniwalaan niya. Yung kausap niya si Jehovah, at ang tamang Diyos ay si Jehovah. Sabi niya, alam mo sis, walang kaligtasan, walang pakinabang kapag kay Hesus Kristo ka naniwala. Binasa niya ngayon. Saan? Basa. Binasa naman. Wala talaga. May sinabi si San Pablo niyan eh. Hindi niya pa nabasa yung karugtong. No, nakita mo? Walang pag-asa pala pag kay Kristo. Nung nasa bahay na siya, sabi niya, binabasa niya. Binalikan niya. Yung pala nasa baba pala yun. Kung hindi pala nabuhay si Yesu Kristo, walang pag-asa. Wala na. Tapos, nag-iwalay na sila ng kausap niya, hindi niya nabalikan kami. So nakita niyo mga kapatid, pero kapag ka-equip ka na salita ng Panginoon, alam mo kung paano sumagot kahit hindi mo makot ang Bible. At yung kausap mo mga kapatid, hindi makatanggi sa iyo, hindi makalaban sa iyo. Bakit ka mo? Alam mo yung salita ng Diyos. Now, so yes, si Stephen. At kung babasa kayo ng Bible mga kapatid, ganyan din ang sinabi ng Diyos ni Great I Am kay Moses sa 4:12 ng Exodus. Sabi niya dyan, si Jehovah ang Diyos ang magbibigay ng sasabihin niya sa bibig ni Moses, at siya ang magtuturo kay Moses ng gagawin niya pagdating niya sa Egypt. Na nakita niya mga kapatid, ang Diyos ang magtuturo. At ang tinuro ng Diyos sa atin ay wisdom. James chapter 3. Sabi niya dito, at ang itong wisdom na ito ay hindi lang basta to wisdom. Sabi niya, James chapter 3 verse 17. But the wisdom that is from above is first pure. So nakita niyo yung wisdom mga kapatid, hindi galing sa lupa, hindi galing kung saan dako, kundi sa langit, sa taas. Bakit kamo? Nandun ang Diyos nasa taas. Then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good traits and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Yan pala ang wisdom mga kapatid. Walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. At nakita niyo, banayad, madaling panaingan, puspos ng kahawan at mabubuting bunga. Yan ang wisdom na ibinigay. Now, kapag yan ang na-equip sa church, sabi ni Prophet, makapangyarihan ng church. Huh? Dahil walang weapon na pwedeng tumayo sa iyo at managumpay sa isang mananampalataya. Marami kasing mananampalataya na hindi nila alam ang bagay na ito. Ano sabi ni Brother Branham sa kanyang mensahe? Sa kanyang mensaheng The Revelation of Jesus Christ. Sabi niya, now remember this. Christ in the true church is a continuation of the book of Acts. Christ in the true church. So, napapansin niyo na bumaba si Jesus Christ, andun yung kapangyarihan. But after that, He gave gifts unto men. At sa Acts chapter 1, mababasa niyo dyan, nung umakit sa langit, ibinigay niyang kaloob sa bawat isa, at ibinigay niyang kaloob sa church. At yung church, mga kapatid, pagdating ng Day of Pentecost, makapangyarihan. Na kahit hindi alam ng mga apostol ang ginawa mo,
I-reveal ng Espiritu Santo sa iyo, sa kanila, kung anong yung ginawa, katulad ni Ananias at ni Sapphira. Diba? Hindi alam niya, wala may kwento. Kay San Pedro ng mga bagay na yon na pinagatian nila mag-asawa para, di ba? Kasi, hinatian eh. Nakita niyo yung kapangyarihan ng Panginoon na tama, ibinenta yung properties at ibibigay sa Apostles' Creed. Ang problema, nalakihan. Di ba? Binawasan, pero ano sabi ng Bible? Pagdating ni Ananias, ang sabi ni San Pedro, bakit mo dinaya? Hindi ka ba magulat nun? Nandun yung kapangyarihan ng Panginoon sa kanila? Kung may tumayo sa atin sa kalagitnaan natin ng isang tao na ganyan, puspos ng Espiritu Santo at sabihin sa'yo na dinayo mo ang Panginoon, hindi ka ba manginig? Imposible hindi nanginig sa takot si Ananias. Natakot yun. Ang problema, huli na ang lahat. Kamatayan ng kasunod. At sinundan pa ng asawa. Yung may kunayban sila eh. Para dayain ang lingkod ng Panginoon at nakita ng Diyos yun. At anong ginawa ni San Pedro, sinabihan niya ng gano'n. Di ba, namatay gano'n ang kapangyarihan na nasa church. Ha? At sabi niya, but the book of Revelation shows how that the Antichrist spirit would come into the church and defile it. So, nakita niyo sa Revelation, mga kapatid, kung babasahin niyo dyan, ganyan ka-tuso, si ang kaaway, yung Antichrist spirit. Bakit kamo ang church, mga kapatid, yung Day of Pentecost, makapangyarihan. Ang problema, after that, na-defile ang church. Nadaya. No? Sabi niya dito, making it lukewarm. Naging lukewarm na. Malahininga. Hindi mainit, hindi rin malamig. At ayaw ng Diyos kapag hindi ka mainit. At ayaw rin ng Diyos ng lukewarm. Gusto niya, kung mainit ka, magpakainit ka. Kung magpakalamig ka, magpalamig ka na rin. Ayaw niya ng halfway Christian. Halfway sa kanang ng hybrid. Kalahati lang yung pagsunod mo sa Panginoon. Susunod ka ngayon bukas, hindi. Ayaw ng Panginoon ng ganyan. Kapag takot ka, sabi mo, takot na ako. Kaysa doon sa, hindi ako takot, pero inside your heart, takot ka talaga. Ayaw ng Panginoon ng gano'n. Bakit ka mo? Sabi niyo sa Revelation, iluluwa kita. I will spew thee out. Di ba? Idudura ka ng Panginoon kapag gano'n malahininga. Formal and powerless. Yan ang problema. Nung na-defile ang church, naging powerless at naging formal, naging lukewarm. Kaya hindi makakilos ang Panginoon sa true church. Nadaya na na-defile. Sabi niya dito, it exposes Satan, revealing his works. Ang ginawa ni Satan, sabi ni Brother Branham, attempted destruction of God's people and the discrediting of God's word. Ibig sabihin, inattempt niya na masira ang kanyang mga anak at nirefuse. Nilagyan niya ng unbelief sa salita ng Panginoon ang mga mananampalataya. Right down to that time, hanggang, sabi niya ni Brother Branham, he is cast into the lake of fire. Hanggang doon pala, si Satan, mga kapatid, yung pag-refuse niya sa salita ng Diyos, na hindi niya pag-accept sa salita ng Diyos, hanggang sa lake of fire, dinila niya. Hindi nagbago. Ang sabi niya, he fights that. Nilabanan niya ito. He cannot stand it. He knows that if the people get the truth revelation of the true church and what she is, what she stands for, and that she can do the greater works, she will be an invincible army. So alam pala ni Satan, kapag ang true church ay nakakuha ng true revelation o totoong kapayagan, kung sino siya, sabi niya, kung anong kanyang tinatayuan at ma-perform niya ang greater works, magiging makapangyarihang mukbo ang isang church. Alam ni Satan yon. Kaya ang ginawa ni Satan, lahat ng kanyang taktika ay ginamit dito sa huling panahon para maging formal, cold, and lukewarm ang church at mawala ng power. Kaya makakita niyo pagdating ni Brother Branham,
Yung divine healing, wala na. Bakit ka mo? Dinefile kasi ni Satan ng church na sinabi niya na wala nang divine healing. Wala nang pagpapagaling. Bakit? Tapos na yun. Kaya hanggang ngayon sa atin, naglitawan ng mga churches o mga denomination na wala nang pagpapagaling. Bakit? May gamot na eh. Na wala na si Kristo. Kaya makapansin nyo ang Christmas. Makapansin nyo, di ba nasa labas? Ang bilin, wala sa loob. Ang nasa loob yung Christmas tree. Yung palaspas, mga kapatid. Ewan ko lang kung nilalagay sa loob, pero nakikita ko nasa labas. Bakit ka mo? Pinatunayan lamang ng mga relihiyon ang sinasabi sa Book of Revelation na yung Laodicean Church Age na nasa labas na si Kristo. Ang sabi ni Brother Branham, kinake out si Jesus Christ. Nasa loob si Jesus Christ, pero kinake out na nasa labas. Kaya pagdating ni Jesus Christ sa Laodicean Church Age, mga kapatid, hindi na siya kumatok sa group of people, kundi kumatok na siya sa mga puso ng mananampalataya. Individual na, hindi na sa church. Hindi na buong church. Kundi sa individual, kumakatok siya sa puso. Kasi kung sino lamang magbukas kay Kristo, yun lamang ang kanyang papasukin. Yung welcome lamang si Kristo. Bakit ka mo? Kasi si Jesus Christ, mga kapatid, sa huling panahon, pagdating ng Laodicean Church Age, naging unwelcome Christ sa mga simbahan. Ayaw na nila ang salita ng Panginoon. Kapag sinabi mo ang salita ng Panginoon, magagalit sa iyo. Kaya kapag ka nakakita ka o naka-encounter ka ng isang mananampalataya at sinabihan mo ng salita ng Panginoon at nagalit sa iyo, automatic yan. Huwag ka na mag-isip ng iba. Si Kristo wala sa puso niya. Galit sa iyo eh. Kasi kung nasa loob yan ng kanyang puso si Kristo, kapag inilatag mo ang salita ng Panginoon, sinabi mo ang salita ng Panginoon, hindi yan magagalit sa iyo. Aamin yan. Kahit masakit, amen. Pero kapag wala din si Kristo sa puso ng isang mananampalataya, o nag-claim na mananampalataya, at sinabi mo ang salita ng Panginoon sa kanya, automatic yan wala si Kristo dyan. Kumontra eh. Hindi porket sinasabi mong believer ka, ay believer ka talaga. Hindi porket pumapasok ka sa church, ay maliligtas ka na. No. Pwede pumasok ka katulad ni Cain. Sumamba sa Diyos, nag-alay sa Panginoon, pero hindi tinanggap ang kanyang alay. Now, sabi niya dito, he cannot stand it. Sabi niya, kapag nalaman ng true church ang kanilang tinatayuan at makakuha o magkaroon ng totoong kapahayagan, magiging invincible army. Pag sinabing invincible, makapangyarihan, walang makakatalo. Huh? Bakit? Nasa iyo kasi ang totoong kapahayagan kapag nahayag sa iyo. Pero kapag hindi sa iyo nahayag, maliit lang na bagay. Yung prayer meeting pa lang, kapag hindi nahayag sa iyo yan, hindi ka pa magiging invincible army. Hindi pa. Nasabi niya dito, if they get a true revelation of the two spirits within the framework, ibig sabihin sa loob ng balangkas o plano of the Christian church, and by God's Spirit discern and withstand the Antichrist spirit, Satan will be powerless before her. Kapag napatunayan mo, sabi niya, o nakita mo ang plano ng Diyos sa Christian church, at na-discern mo, nalaman mo ang Antichrist spirit, mga kapatid, si Satan magiging powerless sa'yo, walang kapangyarihan sa iyo. Pag nalaman mo o nahayag sa iyo ang plano ng Panginoon. Kasi ang plano ng Panginoon, sinabi na ng mahal na propeta, sinabi na ng Bible, at inihayag, sabi ng Book of Ephesians, sa panahon natin ngayon. Hindi noon, kundi ngayon sa huling panahon. At alam na natin yan. Amen. Bakit? Lahat ng sinabi ng bridegroom, sinasabi niya sa kanyang bride. Kaya alam mo from the beginning kung saan ka galing, at kung saan ka patutungo, at kung sino ka. Yan sinabi ni Branham. Kaya nga maraming tao hindi nila alam yan eh. Hindi nila alam kung sino sila, hindi nila alam kung saan sila galing, at hindi nila alam kung saan sila patutungo. Pero ang anak ng Diyos, alam nila kung saan sila galing. Alam mo kung sino ka, kilala mo ang iyong sarili, at alam mo kung saan ka patutungo.
Dapat yan ang malaman natin. Kapag nalaman mo yan, mga kapatid, sabi niya dito, magiging invincible army, at magiging powerless si Satan sa harapan mo. Bakit ka mo? Nahayag sa iyo ang totoong kapangyarihan ng Panginoon. He will be as definitely thwarted today as when Christ withstood his every effort to gain power over him in the desert. So sabi niya, magiging mapipigilan mo siya si Satan katulad nung paglaban niya kay Satan o sa devil dun sa desert. Nakita niyo yung encounter ni Jesus at ni Satan dun sa kanyang 14 days fasting sa wilderness. Di ba? May hina ang kanyang katawan, pero ang kanyang espiritu napakalakas. Kaya bawat sabihin ni Satan sa kanya, hindi makapalag si Satan, hindi makalaban. Bakit ka mo? Ano sabi ni Satan? Sabi ng devil, gawin mo itong gawin mo tinapay. Kasi alam ni Satan na mahina ang kanyang katawan. Di ba? Mahina eh. Pero ang kanyang espiritu, mga kapatid, ang kanyang kapangyarihan ay napakalakas. Hindi niya natukso ang Panginoon. Sabi ni Jesus Christ, sa niya kinuha ang kanyang sagot sa Scripture. Ano sabi niya sa Book of Deuteronomy? Hindi lamang sa tinapay na bubuhayan ang isang tao, kundi sa salita na lumalabas sa kanyang bibig. So hindi ka madadaya ni Satan. Magiging powerless si Satan sa harapan mo. Sabi niya dito, yes, Satan hates revelation. Galit si Satan sa kapahayagan. Kasi kapag nahayag sa'yo, natutuko ang anak, magiging powerless si Satan sa iyo. Kaya ayaw ni Satan yun na magkaroon ka ng totoong kapahayagan. Kasi kapag meron kang totoong kapahayagan, hindi ka magagapi, hindi ka mailulugmok ni Satan. Pero kapag wala pang totoong kapahayagan sa iyo, sa church pa lang malulugmok ka na eh. Tapos ka na kagad ni Satan sa church pa lang. Lalo kapag nasa bahay ka na. Gaping-gapi ka ni Satan. Dito pa nga lang sa church, gapi ka na. Talo ka na ni Satan eh. Yes. Doon pa kaya sa trabaho mo, sa school mo, sa bahay mo, hindi ka matalo ni Satan. Talo ka doon. Kasi talo ka na dito eh. Imagine niyo magkakasama kayo mga mananampalataya na talo ka na. Lalo na doon mag-isa ka lang. Now, Satan hates revelation. Pero sabi ni Brother Branham, but we love it. Mahal mo ba ang kapahayagan, mga kapatid? Mahalin mo yan. Pag hindi mo minahal yan, hindi ka magkakaroon ng true revelation. Totoong kapahayagan. Mahalin mo. Si Satan, galit sa revelation eh. Di ba alam natin yan? 2 book ang galit na galit si Satan. Yes. The Genesis and the Revelation. Amen. Bakit ka mo? In-expose siya kasi sa 2 aklat na yan. Sinabi kong saan siya galing. At sa Revelation na, sinabi kong saan siya patutungo. Kaya galit na galit. Galit na galit. Gustong manakit. Kaya pagdating sa katawan natin, lagi tayong nagkakasakit. Ayaw kasi malaman ni Satan yung patutunguhan mo. Kasi alam niya kasi kung saan siya patutungo eh. Kaya ikaw ayaw niya yun. Pero kapag nalaman mo yung mga kapatid, sabi niya dito, but we love it. With true revelation in our lives. Sabi niya, kapag may true revelation ka sa iyong buhay, ano sabi ng Matthew chapter 16, verse 16 to 18? The gates of hell cannot prevail against us, but we will prevail over them. Amen. Kung mababasa niyo dyan, mga kapatid, sabi ni Jesus Christ kay San Pedro, ang kapahayagan, Bar-Jonah, ay hindi binigay sa iyo ng laman. Kundi galing saan? Sa taas. Sa Ama na nalugod sa iyo. At sabi niya, ang itatatag ko at itatayo kong church o iglesia, kahit pintuan ng Hades, kahit pintuan ng impyerno, ay hindi mananaig si Satan. Bakit? May totoong kapahayagan sa iyo. Kaya si Satan hindi mananaig sa iyo. Magiging powerless si Satan. Ang problema kung nabaliktad. Ang naging powerless ikaw at si Satan ang maging mas makapangyarihan sa iyo. Mali. Dapat baliktad yun. Dapat ikaw ang
ikaw ang magiging invincible army. Kasi kapag naging invincible army ka, magiging powerless sa harapan mo si Satan. Bakit? Kasama mo ang Panginoon. Amen. Kasi naturuan ka na eh. Kaya sabi ng Isaiah 54, lahat ng weapon, lahat ng almas na harap sa iyo, ay walang magagawa sa iyo. And that is the heritage of the servants of the Lord. Kaya, akala nyo sa paghahatol mangyayari yung bagay na yun? Lahat doon, hindi. Dito pa lamang mga kapatid nangyayari na yan. Amen. Napapractice na dito pa lamang sa lupa ang kapangyarihan ng Panginoon sa iyong buhay. Amen. Sa bawat panalangin mo, bago pumasok sa school, bago pumasok sa trabaho, bago pumunta sa church, naingatan ka ng Panginoon, iniingatan ka. Amen. Bakit? That is the heritage of the servants of the Lord. Bakit ka mo? Naturuan ka na. At nung naturuan ka na, nagkaroon ka ng pananampalataya because of the word. John chapter 6, verse 45. Bago tayo manalangin na. At sabi dito ni Jesus Christ, no man can come to me except the Father which hath sent me drew him, and I will raise him up at the last day. So nakita nyo, walang taong makakalapit kay Jesucristo maliban na, sabi, maliban ng ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin. So magdadala pala ay yung ama sa kanya. Pero hindi pwedeng dadaan, hindi ka pwedeng makapunta sa ama na hindi ka dadaan sa anak. Lahat ng bagay ay dadaan sa anak. Dahil sabi ng anak, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin. Matthew chapter 28. Sabi niya dito sa verse 45, it is written in the prophets, and they shall be all taught of God. Every man, therefore, that hath heard, so nakita niyo mga kapatid, and hath learned of the Father, cometh unto me. So makita nyo, nasusulat sa mga propeta, tuturuan silang lahat ng Diyos, ang bawat nakarinig sa Ama, at natuto ay lumalapit sa akin. So, ituturo rin talaga ng Ama dun sa anak. Kaya pagpunta mo sa Ama, ituturo ka dun sa anak. Dahil sabi mo anak, hindi ka makakapunta sa langit, ay misa sa Ama, kung hindi ka dadaan sa anak. So lahat ba tayo dumaan sa anak? Sabi na natin mahal na propeta, we are the sons of the Son. Tayo'y anak. Tayo mga anak ng anak. Nino? Sino yung anak? Si Jesucristo. Kaya si Jesucristo may mga anak. At tayo yun. Amen. Now, salamat sa Panginoon sa gabing ito, sa kanyang biyaya sa atin. Now, ang bawat isa ay nagkamit ng pagpapala. At maintindihan natin, maunawaan natin na kapag tayo ay nagkaroon ng totoong kapahayagan, magiging makapangyarihan tayong army, magiging invincible army tayo. At si Satan ay magiging powerless sa harapan mo. And that is the heritage of the servants of the Lord. So, sa gabing ito, tayo awit, bago tayo manalangin. Awitin natin ang Christ is the answer, bago tayo manalangin sa Diyos.
Kung wala naman, ay kasama niyo rin kami sa panalangin mga kapatid sa aming mga pangailangan financially. At ang patuloy na pag-ingat na ng Panginoon sa aming pamilya. Kasama niyo kami sa panalangin. Sa bawat isa, sa bawat nananampalataya at sa authorities ng bahay dalanginan, patuloy niyo sa panalangin. Tayo lulod sa gabi ito, tayo manalangin.
Hindi ko ba sa tayo po? Manalangin ko pasalamat sa ating Diyos. Lord God, sa gabi ito kami nagpapasalamat sa iyong salita sa bawat isa sa amin. Sa iyong pangako, Lord Jesus, na bawat nalaban, Lord God, weapon, Lord Jesus, na gagamitin sa iyong mga anak, ay mananagot sila sa iyong mga anak, Lord Jesus. Lord, maraming salamat, Lord God, ang bawat isa sa amin ay naturuan, Lord God, sa mananampalataya ito. At walang ibang pag-asa kundi sa iyo lamang. Lord, kami nagpapasalamat sa iyong pangako, God, sa bawat tatayo laban sa amin. Dating sa kahatulan, God, ay aming hatulan. Lord, sa bawat salita, God, ng masasakit na dumarating sa bawat mananampalataya, alang-alang sa iyong banal na pangalan. Lord, ikaw ay may pangako na ikaw ang siya sa iyo, God, sila lumaban, God, hindi sa amin. Lord, papasalamat kami sa mana na ito ipinagkaloob mo sa akin. Sa bawat salita, O Lord Jesus, at wisdom na ibibigay mo sa amin namin, na nagpapasalamat kami sa mga bagay namin, God. Lord, minsan hindi namin alam ang aming sasabihin, ngunit alam namin, O God, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo, ikaw sa magbibigay ng aming sasabihin galing sa iyong banal na salita. Lord, maraming salamat sa iyong pangako sa amin. Hindi mo kami iwanan hanggang sa katapos-tapusan ng sanlibutan ito at kami patuloy ng gagabayan. Lord, kami nagpapasalamat na pinupuri ka namin, O God, ng aming mga labi sa gabi ito. In the mighty name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Ulitin natin na God bless you, Brother David, and God bless brothers and sisters. Palapakan natin ang ating Panginoon sa iyo. At dahil dalawa na po sa pagbabalik na gawin sa ating Panginoon, sing a song, Jehovah Jireh. Jehovah
enough for me. Sa pagsasala ng ating gawain, halakay po mga kalab na ito. Nais ko ibigay sa ating kapatid, Brother Jared. Tayo, maraming Panginoon Diyos para sa lahat. Kami po muli nagpapasalamat, Panginoon, sa matagumpay na gawain na ito. Alam niyo, Panginoon, ang dalangin, ang gawain ng pananalangin, Panginoon. Lord God, naniniwala kami, Panginoon, na before we open our lips, Panginoon, alam mo na, Panginoon, ang aming nasa ng aming puso. Panginoon, doon pa lamang, Panginoon, kami po yung lubos na nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa iyong kabutihan. Ano pa man, Panginoon, na alisin niyo po, inalis niyo po, Panginoon, ang makapalalap upang makarating, Panginoon, namin panalangin sa iyong trono, Panginoon. Amin naming Diyos, magpala sa lahat, Panginoon, sa nalikom po namin munting salamin na ito, Panginoon, na kayo po magpala, Panginoon, upang sa iyong, sa ikalalago ng iyong gawain, Panginoon. Lord God, sa pag-iwahiwalay po namin, Panginoon, kung hindi pa po kayo darating, Panginoon, loobin niyo, Panginoon, na kami po yung matagpuan mo muli sa gawain ito, Panginoon. Lord God, ito po ang isamo at dalangin sa Panginoon. Pangalan namin, Panginoon Kristo, naming Diyos na pagligtas. Ito si Brother Jared. At tapos na po ang ating gawain, mga kapatid. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Amen. And this is a song, Oh, Love You, the Love, the Lord.